mula sa mga tradisyonal na laro, tungo naman tayo sa isang makabago at high-tech na sport na patuloy na umaarangkada sa Pilipinas. Samahan si teammate JV Junio habang tinutuklas ang umuusbong na mundo ng drone soccer kasama ang mga miyembro ng Philippine Drone Soccer Association at alamin kung paano pinagsasama ang teknolohiya, estratehiya at palakasan sa natatanging larong ito dito sa panibagong episode ng Versus. Let's ball in! Are you ready to bring your A-game? Dahil dito sa Versus, we will take on a challenge. Kaya naman, let's learn the basics, give it a try, and battle it out. Ako si JB Junio at ito ang Versus! Para sa ating episode ngayong araw, isang sport na very futuristic at technology-driven ang ating hahamunin at susubukan. Ito ang drone soccer. Kaya naman makakasama natin ngayong episode ang team captain ng Philippine Drone Soccer Association na si Sir Jerome Reyes. Yan, welcome po sa Versus, Sir Jerome. Ayan, so Sir Jerome, kwentuhan niyo naman po kami, paano po ba nagsimula ang Philippine Drone Soccer Association? Actually, yung FIDA o yung na-establish noong 2022. Then, 2024, nagkaroon ng, yun nga yung FIDA. Tapos, yung Philippines nakasali 2024. Then, nagkaroon na ng first World Cup sa Korea. Last year lang. So, sumali doon 35 countries. Tapos, andun din yung Pinas. So, talagang bago lang talaga yung drone soccer. Sir, so nasabi niyo po, nabanggit niyo na bago lang. So, ito ay isang growing sport, umuusbong, no? So, ito po tanong ko, nung last year, from the previous year, na-experience sa FIDA World Cup sa Korea, yung nabanggit niyo po, ano po ba ang process? Paano po ba nakasali ang ating koponan para lumaban? Actually, lahat pwedeng sumali, no? Walang special skills na kailangan. Basta willing ka lang, tapos enthusiast ka sa drone, pwede kang sumali, no? So kahit sino, kahit anong edad, kahit mapabata, matanda. Actually, mga kalaban namin yung mga kids dito sa kategory na 20 cm. So kahit sa 40 cm, wala namang age na kailangan. Tapos yun nga, no special skills needed. Basta willing ka lang matuto, pwede. Ayan, coming from the competition, international competitions po, ito, what does it take naman para maging isang drone pilot sa under ng Philippine Drone Soccer Association? Ayun, pa-member lang sa amin. Tapos sali sa mga club competitions. Then later on, siyempre pagka naging champion kayo, then mamimili si PDSA ng mga pwedeng lumaban, yung mga club members. Tapos pwede rin maging team members ng Pinas, no? So i-represent yung Pilipinas mismo. So yun, kailangan muna pa-member muna, parang ganun. At siyempre maglaro, mag-enjoy para makasali sa another exciting game sa South Korea. Ganun siya. In terms of the team dynamics naman, ano po ba yung mga roles? And syempre, usually po ba, ilang members talaga per team ang naglalaro? Ayun, so naglalaban dyan, 10 na tao. So 5 members per team. So yung tatlo, sila yung tinatawag na defender or parang goalkeeper. Tapos yung dalawa naman yung striker. So sila lang yung pwedeng mag-score. Ganun siya mangyayari. So limang member, dalawa pwedeng mag-score, tatlo yung mag-defend lang. Ayun, pag nawala yung dalawang scorer, wala na makakascore. So, tatlo na lang yung magde-defend. Parang ganon. Tapos, 3 minutes per game. After 3 minutes, titignan yung pinakamataas na score, yun yung panalo. Medyo may nakikita po ako sa likuran natin, no?
May iba't ibang types po pala ng drones. So, Ah. can you give an insight po ba kung anong pinagkaiba ng dalawa? Ayan, yeah. So, ito yung 20 centimeters na category namin. So, kung napapansin nyo, parang ito yung sa entry level, no? Pero yun nga, walang age na pinipili dito. So, entry level. Tapos ito rin mamaya yung lalaroin natin. So, pinagkaiba niya dun sa 40 cm is yung size lang talaga. And yung type ng controller. Kasi dito, pagka nakuha mo na siya, kasama na yung controller. Unlike dito kay 40 cm, so ito yung 40 cm. So, mas malaki, syempre. Oh. Tapos, mas malaki yung propellers. Actually, mas malaki lahat. Ayan, ganyan. So, same naman din ang pag-assemble sa kanya. Ang pinagkaiba, pwede kang gumamit ng iba't ibang controller. Okay. Pero sa 20 cm po, isang propeller. Isang controller. Controller. Isang controller. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng ma-customize. At kumaga parang na siya, as is na siya. So, unlike nito, pwede naman siguro mabago lang yung kulay. Pero pag sa actual competition talaga, ayan na siya, as is na siya. Pero meron ding mga competition na drone soccer racing, ito yung ginagamit. Tapos may VR, no? Pero hindi na siya soccer. Yes. Ayan, so, pero meron din for the 40 cm category. Pero Ayan. ito po ba, may pinagkaiba po ba sa arena naman niya? Yes, mas malaki Kasi po. mas malaki po ito eh. Mas malaki din. Mas malaki din. Mas po malaki yung din. Oh, mas malaki din. Mas malaki din yung donut. Ayan, mas malaki din yung donut. para mas magkasya po siya. Para mas magkasya. Tapos kung paano laruin, parehong-pareho lang. Drone soccer na merong science and technology for ICT. So hindi nasisipain yung bola. Kukontrolin na lang ng controller. So ito po, finally, ano po ba yung message siguro na ibibigay nyo for those people na interested na sumali sa Philippine Drone Soccer Association? Ayan, so sa mga gustong sumali ng drone soccer, una, kung kayo naghahanap ng exciting na laro, actually hindi siya nakakapagod na laro, sali lang kayo sa amin, contact nyo lang kami sa Facebook page namin, sa Instagram. Yun nga, kahit anong age nyo, walang special skills na kailangan. Basta willing kayong matuto, then willing kayong, malay nyo, ma-represent nyo yung Pilipinas someday. Then, masuportahan tayo ng government. Yun, magkakaroon ng bagong sports na talagang magpapakilala sa Pinoy. Thank you so much, Sir Jerome. Siyempre, nandito rin po ako para matuto. Kaya are you guys ready to learn the basics? Let's vault in! Ayan, syempre, let's learn the basics po. Ano po ba yung mga dapat nating gawin o paano po ba nilalaro ang basic ng drone soccer? So una, syempre dapat safety yung iisipin natin. Tapos yung sa controls naman, ito yung mga propellers niya. Yung white na ilaw, yan yung front niya. Tapos yung red naman yung back niya. So pag maglalaro ka, dapat laging facing sa yung red para hindi ka malilito. Tapos itong left side na joystick, yan yung up, down, tapos yung facing niya. No, turn left, turn right. Okay? Then yung dito naman sa right na joystick, yan naman yung magsisilbing movement niya. So forward, reverse, tapos sideways. Ayan. Tapos yung pag-activate sa kanya ng propeller, same sa mga drones na yung sa mga camera drones. So same sa kanya, down, tapos right. Ayan. Okay? Tapos yung pag-off naman sa kanya, same din. Down, tapos right. Ayan. So, yun po yung mga basic ng ano. Yes, so, basic. paano po pag ni-rotate siya? So, basically, kapag open na siya, pwede na siyang i-rotate. Pwede na siya makontrol. Okay. Oo. Pero may possibility po ba, may mga times po ba na while nasa air siya, namamatay or hindi naman? Wala May, naman po. may time pagka hindi na-check ng maayos yung battery. So sa competition, dapat sinecheck din maayos yung battery. So may mga time na ganun. Then pag nahulog na siya sa game, out na siya. So tataas na ng kamay, bababa na yung controller. Tapos out na sa laro. So hahayaan niya yung team members yung score para sa kanya. Then manonood na lang siya. Parang ganun. Aantayin yung 3 minutes. Oh, so Ganun. kailangan talagang matapos po yung 3 minutes. Yes, so
Tapos since indoor to, ayun, kailangan indoor. I mean, pag may hangin kasi, lalabanan mo yung hangin. Yes, Oo, ganun siya. So, bawal talaga. Hindi siya possible for outdoor Yes. game. Yes. Then syempre dapat nag-enjoy ka habang naglalaro. Okay. So, pwede po ba nating itry, Yes, sir? sige. Sige po. Yan, sir. Sabi mo kaya mo na. Sabi mo kaya mo na. Hindi, iba na lang. Sige, taas. Tapos yun yung move. Sige pa, taas pa po. Taas pa. Yan. Yan, sige sir. Sige, tamaan mo yung producer mo. Sige, tamaan mo yung team member mo, sir. Ayan, Sir Jerome. So, alam ko na yung mga basic ng drone soccer. Ngayon, kaya ko na siguro hamunin ang Philippine Drone Soccer Association. Kaya are you guys ready to battle it out? Let's vote in! Team JB, goal-driven, competitive, visionaries versus Team PDSA, strategic, tech-savvy, futuristic. Ano naman kaya ang susunod na sport na ating aaralin? And who should I challenge next? I am JB Junio, and this is Versus!
Susunod sa Versus, hahamunin ng ating host ang 4-time SEA Games soft tennis gold medalist at pickleball enthusiast na si Bien Zoleta. Manay kaya ang kanyang veteran moves o mangingibabaw ang kumpiyansa ng ating host sa isang pickleball showdown? Abangan ang lahat ng yan sa Versus!